Oh, YOLO. Thank you for elaborating that. Thank you for saving me. Ang kagandahan sa one-on-one mentoring or one-on-one coaching, we shared lives. Na maganda na ang kwento nila. Dito talaga yung mga kwento nila yung buhay nila. They need someone that they will value them. Kailangan ma-appreciate, makita nila ang binavalue ako ng tao. May isang favorite na author, sabi niya, to the Jew, I became Jew, diba? I became all things to all men. So ngayon, of course, Paul, kailangan natin ng hindi pwedeng invite ka lang eh. Kailangan mismo pasukin mo kung ano yung buhay nila, kilalanin mo sila. Siguro ako share ko lang, Paul, meron tayong isa sa mga one-on-one mentoring coaching. Eto, previous lang to during pandemic times, Paul. Biro mo, naglayas. So ngayon, close din namin yung parents. Eto guys, para sa mga nanonood, malaking bagay kapag meron kayong one-on-one coaching or mentoring, dapat kilala nyo rin yung parents. O you have kahit you build relationship with the parents. Kaya ngayon, yung parents, tumatawag sa amin. Parang, Erwin, si ganito, naglayas, ganito, 10 p.m. yun. So, that time, siyempre, kami din ng wife ko, talagang hinahanap namin, kahit pandemic, umuulan nun, nahanap namin siya nun. Tapos, after ilang days, umuwi na yung bata. Tapos, sinabi ng mom niya sa kanya na, alam mo bang hinahanap ka ni Erwin mo? Sabi niya, kasi pinapipray ka nila, gano'n, kasi may care sila sa'yo. Kasi yung bata, naiyak. Tapos, ngayon, nag-meet kami after that night, kinabukasan, nag-meet kami. Of course, we treat the students, ganyan. Sabi ko, ano bang gusto mo, sky's the limit, sabi ko. But kidding aside, sabi ko lang sa bata, sige, ano ka lang. Tapos sabi ko dun sa bata, ano bang decision mo? Sabi niya, ayaw na daw niya mag-aral. Tapos sabi ko, anong plano mo? Gusto daw niya magtrabaho? So sabi ko dun sa bata, kaya mo na ba? Sabi niya, kakayanin. Tapos ngayon, of course, hindi ko na gustong, para sa mga viewers natin, hindi natin kailangan i-push yung method natin. They have their own opinion. At the same time, they have to decide on their own. Ang goal lang natin, ang kailangan lang natin gawin, we have to pray for them. And at the same time, be with them. That's the word be with them. Nakasamahan lang natin, sabi ko nga doon sa bata, sabi ko, sige, kung ano man yung decision mo na gagawin, sabi ko, basta nandito lang ako. Kasi it's so important na hindi natin kailangan na laging, kung ano yung method natin, pupush lang natin sa, kailangan pakinggan, we have to listen to their hearts. Okay. Kailangan pakinggan natin yung puso nila. Sinabi mo na, it's very important, particularly sa mga Gen Z, na ma-feel nila na you're with them. So, paano kung, kasi nakwento mo nga yung story na yan previously, di ba? So parang what if merong mga times na parang sa tingin mo, yung decision na gagawin niya is hindi yun yung tamang decision. Ito sana yung tamang route, pero nag-decide siya na given all the alternatives, yung route na pipiliin niya is yung maling route. Actually, yun na yung word 3 words nga po lang. Gusto kong magmarka sa mga viewers namin. Just be with them. Samahan natin, whether in right or wrong decision that we'll make. Paano yun? Kung kunyari, meron tayong mga viewers na sasabihin nila, isn't that tolerating yung person? Ano masasabi mo dun? They have their choice. They have to make their decision. Kailangan matuto sila dun Natuturuan natin sila para mag-mature at mag-grow in their life. The same time, our part is to pray for them and be patient. Kasi yun ang misming part ni God That's not our part. Kasi kahit ano sabihin natin na, sige, ganito, we're not tolerating them. But we're giving the part to God. Of course, we're trusting na, Lord, ito yung decision niya. Lord, I'm gonna pray for this man. I'm gonna pray for this student. Ako masasabi ko dyan, I agree with you. Kasi marami rin ako mga ni-life coach na mali yung decisions talaga nila. Pero, sinamahan mo, it's very important na kahit na mali yung path na dadaanan nila. Kasi kung sila decided na to do it, wala ka nang magagawa It's either you go with them or hindi ka part ng journey nila. Yun na lang yun Kasi decided na sila So, at least kung part ka ng journey nila, if they mess up, if they fail, which is most of the time, pag mali, they will. At least meron silang papalitan. Diba? Kesa yung hindi ka na nila kasama. Ako hindi ko na lang siguro babanggitin kung
yung mga cameramen natin dito, Oo. di ba? So, Pwede bang ipakita sila? kahit na magfe-fail man itong mga Yes. to, hindi sila mahihiyang bumalik eh. Mhm. Kasi kasama mo sila sa process eh. Yes. Meron silang way back, di ba? So, siguro for us, ako, sa tingin ko, isa yun sa mga challenges eh, no? Ikaw ba, meron ka pa bang mga nakikitang challenges in reaching Gen Z? Kasi syempre tayo, sabi mo yung una ka nag-start millennials eh. Oo. Meron ka bang mga naging challenges? Medyo nag-transition na from millennials yung nila-life coach mo, tapos nagiging Gen Z na. Meron ka bang mga adjustment? Ano yung mga challenges mo? Of course, we have a big adjustment. Sobrang laki kasi, of course, una, tumatanda tayo, tapos pabata ang nire-reach out natin. That's the reality. That's the truth, di ba? Hindi naman tayo sumasabay sa edad nila. That is why we have to learn their context. Ako kasi parang minsan na-realize ko, hindi effective yung mga dati kong methods eh. Sa'yo, paano ka nag-adjust? Yun. And anong challenges mo? Siguro ito, get mentors. Malaking bagay po na meron nagme-mentor din sa atin. At the same time, we have to learn from the young ones. Kausapin lang natin sila. Kamusta ba sila? Kasi we will learn a lot from them. At the same time, siguro, Paul, sabi mo nga na paano ko nag-adjust para sa siguro perpetual learning. Kailangan continuous yung pag-aaral natin. Ano yung inaaral mo? Of Inaaral mo sila? Ano ba? You buy books? Paano ka nag-aaral? Siguro by their culture. Kasi nag-iiba na ngayon eh, di ba? Kanya may pop culture. Siguro kung ano yung in sa kanila, kailangan malaman natin yun. And the same time, ano yung pinanggagalingan ba nila? Bakit ba sila, of course, right now, maraming depressed, maraming pinagdadaan yung mga bata when it comes to their parents, when it comes to school. Siguro malaking bagay yun nga yung word nga na not only be with them, but also ask them kung ano yung mismo yung ano yung nasa heart nila. Kasi nung kanina nag-usap kasi tayo ng mga comparison eh. Oo. Di ba parang comparison sa mga role models, Oo. di ba parang, sige nga, paano mo binreach yung gap? Paano mo inaral? Anong mga natutunan mo? Siguro gusto mo, Paul, ikwento mo muna na parang, siyempre right now, yung mga Gen Z, they're living right now in a digital age, diba? Sa digital world. So, yung attention span nila, so kailangan aralin natin yun eh, pati yung attention span nila na mas maikli. Way back, dati nun, Paul, diba, tayo talagang more on focus talaga tayo eh. Tapos at the same time, kung makikita yung mga Paul, aralin lang natin kung yung nangyayari sa environment nila. Kumakanta they sing songs na hindi naman nila naiintindihan. Kunyari, mga Koreans, Japanese, Taiwanese. Back then nun, Paul, yung mga songs it's so important to us in meaning ng songs. Diba yung mga times na diba, magkasama tayo nun pag mga broken hearted tayo nun, diba? Diba? Mas umuulan, diba? Umuulan, it's so important po. At the same time, Paul, we have to learn their language. Kailangan malaman natin yung language nila. Parang ngayon, ang dami nilang acronyms, Paul. Kung mapapansin mo, ang dami nilang acronyms. Mga linggo. Linggo. At the same time, ang dami nilang example. ang dami nilang invented words. Parang mga shook, diba? Isip ko, ano yung shook na yan, ba? Tapos at the same time, yung IDK, SLR, back then nun, Paul, meron din tayo niyan, kahit na paano, yung Italy, diba? I trust and love you. Ako, sino yung mga ginamitan mo ng mga gano'n? Tsaka, 5254, mahal kita. Kaya sila gano'n. Yeah, of course, but kidding aside, ang dami nilang acronym. Kasi ngayon nga, parang sa atin kasi sobrang clear na kailangan ano ba yung words na to, kailangan clear sa atin eh. And at the same time, sila kung makikita, etong generation na to, they're so competitive. They compete and be friend with the world. Kasi because of internet, social media, ayan, dito, doon na nakikita yung mga kaibigan nila. Tayo nung time natin, Paul, para naging kaibigan natin isang tao, kailangan puntahan pa natin, di ba? Ikaw, from Laguna ka, Paul, nakakarating ka ng ganito, di ba? Kasi nga, you're a friendly guy, di ba? Iba kasi yung generation ngayon, naging kaibigan nila through, social media, and so on, through ML, di ba? May mga ganon. At the same time, ang dami nilang, uncommon influencers in social media right now. Kunyari, mga sa TikTok, diba? Mga TikTokers, vloggers, gano'n. Doon nila sa IG, di ba? Oo, sa Dati IG. kasi sa atin,
Oo, mga books lang, di ba? Yung mga author ng books, artista, basketball player. Actually, ikaw, isa ka sa mga influencers. Nabasa ko yung mga books mo, di ba? Baka gusto mong i-plug in, di ba? Yung 50% Christian. Of course, hindi niya na-publish. Hindi naman niya na-publish, di ba? Kasi wala pa tayong pera noong time na yun. Ikaw meron ka din. Ano, could you expound on that? Na parang totoo nga. I agree with you. Una, with the attention span is shorter. Sobrang shorter talaga. Oo. I mean, habang may ginagawa sila, biglang distracted, di ba? Isa pa, nasabi mo, yun nga, meron silang mga influencers ngayon ay they look up to na versus dati. Talagang mga people with with skills or kita possession, di ba? How do we get application from that perspective? Ang sinasabi mo ba is more of, in order for us to really influence them right now, kailangan maging tayong influencer dun sa realm of influence nila. Are you saying that? Yeah, actually, Paul, actually kailangan, ako nga ngayon kaka-install ko lang din ng mga TikTok, nagkaroon na rin ako ng Laika, diba? IG. Kasi na, yun nga, i-cite ko lang ulit din nabasa ko na book, one of my favorite authors. Sabi doon, diba? To the Jew, I became Jew. I became all things to all men. Na kung TikTokers sila, so we have to become TikTokers to win them. Kasi it's not an issue of kung kailangan ma-win natin yung heart nila eh. So ngayon, parang halimbawa, example sa mga TikToker, at least meron tayong one thing in common, meron tayong common interest na may pag-uusapan. Diba kaya naman kita naging best friend? We have one thing in common. Hindi yung girls basketball. Oh, yun, thank you for elaborating that. Thank you for saving me. Pero what if meron tayong mga viewers ngayon na parang, it's such a waste of time, nagagawin ko pa ba yun? Ikaw ba masasabi mo na mas effective nung meron kang mga IG, TikTok, mas effective? And you can guarantee that? Yes, for me po, ang laking bagay kasi na, yun nga na you speak to their language. Yung kaya mo... Paano makakatulong yung meron kang TikTok, meron kang IG, in mentoring or reaching out sa Gen Z? Ano mo nga? Yun yung word na pang-hook natin or pang-engage. Okay. Kasi nga meron kayo pag-uusapan eh. Dati nun, diba, ang pang-hook mo sa akin nun, Paul, uy, nood ka ng NBA, uy, Vince Carter versus Iverson that time. Right now, yun yung pang-hook natin sa mga kabataan. Uy, anong IG account mo? Anong TikTok account mo? Diba? So ngayon, once you follow yung TikTok niya, sobrang appreciated niya yun. Na-feel niya na value siya. Lalo na sa Laika, binigyan mo ng halian. Diba? Ang laking bagay niyan. Kasi talagang kumita siya. Diba? Pati meron ka ngayong ginagawa na diba? Yung 30-day workout challenge. Oo. Pang-hook din, diba? Oo. So, hindi. Siguro ang concern lang nung ibang people from different generation, ang concern is parang baka kasi ma-addict ako dyan. Pero siguro sa atin, para lang din sa mga viewers natin, it's very important to know your motive. Why you're doing it. Yes. Diba? Kasi, pagka nag-enjoy ka na, doon sa method, nawawala ka na sa goal. Yun ang problema. Pero pag nandun ka sa, nag-enjoy ka dun sa goal, and yun ang hindi nawawala sa dun sa goal, and yung method ay you're just using or ginagamit mo lang yung method, gamitan. Ginagamit mo yung method to achieve the goal. It's okay. Diba? Yes. Okay. Ako, share ko nga lang din Ako nga, nanonood na ako ngayon ng mga Paw Patrol eh. Para Paw Patrol, yung mga aso na mga nagsisave sila ng mga Kasi for you one. Gets. Diba? Akala ko pang Gen Z. Hindi na pa Gen Z, pang Alpha generation. Yeah.